Amen. At bago po tayo umupo, tayo manalangin muna. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito na kami ay nagkatipon-tipon ngayong gabi. Marami pong salamat sa iyong salita na nagmumula sa iyo lamang, O God. Gamitin mo kami, O Lord, upang maihayag ang iyong salita na gusto mong iparating ngayong gabi. Salamat, O Lord, for opening our ears, opening our hearts and mind. At ikaw, Lord, ang patuloy, O Lord, na manatili sa aming mga isipan, sa aming mga puso. Salamat, O Lord, at gamitin mo, O Lord, mightily ang iyong lingkod upang maibigay, maihayag ang iyong salita na nagmumula sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. At bago ka umupo, bati mo muna yung iyong mga kasama dyan sa iyong upuan. Sabihin mo, good evening. Amen. Ayan. Praise the Lord. Amen. Amen. At sa ating theme for the month of July, ang ating pinag-uusapan is all about open heaven. Amen. At naitanong nyo na ba sa sarili nyo or naranasan nyo na ba ang makarating sa langit? Sino dito? Meron na ba? By faith daw. Amen. Pero, willing ka na bang pumunta sa heaven? Wow! Yan ang gusto ko, yung mga matatapang at excited makasama ang Panginoon. Amen. Sino nga yung gustong maranasan na si Lord ngayon pa lang? Amen. Amen. Okay, para naman pala tayo. Amen. We use the phrase before like, feels like heaven. Ayan. Sino yung mga ganyan dati? Amen. Okay naman, pare, parang nasa heaven ako. Mga ganon. Oh, alam ko na nasa isip nyo. Hindi yon. Masyado naman kayo. Amen. Pero totoo, di ba? We always describe that feeling of satisfaction or feeling good or something unusual as like feels like heaven. Amen. Ano ba ang tunay na pakiramdam kapag nasa langit? Amen. Excited na ba kayo? Amen. Ako din excited na. Amen. At itong may mga tao talaga ina-express nila yon na heaven, nasa heaven ako. Oy, parang may nakaka-relate Sino? Si Julina Magdangal ba yun? Ay, Julina Magdayaw? Sino yon? Pinaghalo niya. Amen. Amen. Hallelujah. Ano nga kaya ang feeling ng nasa langit? Amen. And this past few Sundays and midweek, marami na tayong narinig about sa preaching ng heaven. So ano ba yung ine-expect natin? Amen. Kapag open yung heaven. Yan. Sabi kasi open yung heaven, di naman sinabing nandun na tayo sa heaven. Amen. But then, as we desire to experience heaven, sabi nyo naman, gusto nyo nang makarating doon, gusto nyo maranasang makarating sa langit, ay dito sa ating scripture ay meron tayong isang natatanging artista, character, amen, na naka-encounter kay Jesus in amazing way, at that is Nathanael. Amen. Ilang beses naman na nating binasa yung scripture na yan in every scripture reading, at isa siya doon sa talagang na-encounter si Jesus. Amen. And that is Nathanael. Napaisip ba kayo, bakit sa lahat siya yung naka-experience nun? Bakit kaya si Nathanael, of all people, halimbawa, of all people here, bakit si Mamshi? O kaya bakit naman si Scarlene? Ayan, ba't kaya siya yung may encounter niya si Jesus? Bakit hindi
si Sis Ann, o kaya si Sis Rona. Amen. But before we answer that question, let us know who Nathanael first. Amen. So si Nathanael daw po, siya yung one of disciple of Jesus. We all know that. At siya'y galing sa Cana of Galilee. Isa din siya sa unang tao na nag-express ng belief niya as si Jesus as Son of God. Amen. Mababasa natin na later sa ating mga scripture. At siya ay isa ring mangingisda. Amen. So bakit nga ba pinili ni Jesus si Nathanael bilang disciple? Amen. So tayo ay merong 3 points tonight. At ito yung naging highlight kung sino ba si Nathanael in this moment. Amen. And first thing is, meron siyang perseverance to know the truth. Ayan. Basahin natin ang John chapter 1 verse 45. Sabay-sabay po tayo. Philip went to look for Nathanael and told him, "We have found the very person Moses and the prophet wrote about. His name is Jesus, the son of Joseph from Nazareth." Ayan. So dito daw po, ang sabi ay si Philip ay pinuntahan itong si Nathanael at sinabi niya, nakita ko na, natagpuan ko na, amen, yung sinasabi ni Moses at ng mga propeta, yung nakasulat about sa inaantay natin. At ang pangalan niya ay Jesus. Amen. Galing siyang Nazareth. Amen. But before that, sinabi sa verse 44 na si Philip po ay from Bethsaida. Kasama si Andrew and Peter. So yun daw yung kanilang hometown. At mukhang magkakakilala talaga po sila. Lalo na si Philip at si Nathanael. Amen. Balik tayo sa verse 45. Sabi dito, parang pagbabasahin nyo, meron silang common understanding nitong si Nathanael at si Philip. Kasi di ba sabi dun sa verse, we found the very person Moses and the prophets wrote about. Amen. They know that someone is coming. Parang ikaw, may usapan kayo, sabi, sa tingin mo dadating yung kaibigan natin ngayon. Amen. May ine-expect ka na darating. Amen. So, meron din silang ine-expect na darating. And that someone is coming, pero hindi nila alam kung sino, hindi nila alam kung kailan, hindi rin nila alam kung ma-experience ba nilang makilala yon. Hindi rin nila alam kung saan. Pero, gusto nilang makilala siya. Sino ba siya? Amen. At kung titingnan niyo po, yung background nitong si Philip at si Nathanael, hindi sila mga Bible scholar. Amen. Wala silang pera para mag-aral. Pero alam nila, they learn about these writings of Moses and prophets about the Messiah. Meaning, alam nila na, narinig nila na may darating at pinaniwalaan nila yon. Amen. Sometimes, sa buhay natin, we are like them. At ang matindi pa nun, sometimes we are discouraged of who we are. Parang feeling natin, hindi ko deserve yan. Amen. Hindi ko deserve na mag-persevere na mas makilala or makilala ang Panginoon. Amen. Have you experienced that before nung hindi nyo pa truly kilalang Panginoong Jesus nung na-encounter nyo siya for the first time? Ay, hindi ko deserve yan. Hindi ko deserve na makilala ang Diyos. Hindi ko deserve maging holy. Hindi ko deserve na maging banal. But then,
meron akong na-experience din na person na talagang natutuwa ako sa kanya, sobrang pure ng heart niya. At sabi niya, ah, war freak daw siya, konting kanti sa kanya talagang mananabunot siya, mga away siya. Amen. At yung mga katrabaho niya, kilala siya as ganun. Amen. Kilala siyang, ah, ano yung tawag doon? Don't dare touch me. Kung gusto mong ang tawag dito, kung hindi, nako, lagot ka. Amen. Pero, sinusubukan niyang kilalanin ng Diyos. At dahil doon, yung mga katrabaho niya, pinagtatawanan siya. At kinokondem siya. Hindi ka bagay dyan. Amen. Hindi ka bagay dyan kasi makasalanan ka. So bilang tayo ay totoong nakakakilala kay Lord, we should not impose those kind of attitude. Amen. So we should have the perseverance, amen, na malaman ang totoo. Huwag tayong maging source ng condemnation and let them know Jesus. Amen. At sabi nga sa Romans 5:3-4, sabi diyan, not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. Magpursige tayo na mas makilala natin ang Panginoon. Amen? Magkaroon tayo ng oras ng pag-aaral ng salita niya. Huwag puro TikTok. Huwag puro FB Reels. Huwag puro nood sa YouTube. Amen. Magpursige po tayong lahat. We have daily devotion. Sino yung nagda-daily devotion dito? Say amen. Amen. Alam niyo po ba, blessed tayo kasi we have materials. Amen. We have materials to use. Meron tayong Rhapsody of Realities. Praise the Lord sa buhay ni Pastor Don na laging nag-share every day. Amen. Hallelujah. Ng kanyang, seed. Ano yun? Oo. Oo. Basta tuwing umaga, yun na makikita mong notification sa messenger mo. Amen. 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 Meron tayong mga Bible. Amen. May physical Bible, may Bible sa cellphone. Sobrang blessed natin pagdating sa source, amen, ng salita ng Diyos. Amen. Gamitin natin ito ng tama. Sayang naman yung iPhone mo. Puro picture mo lang ang nakikita mo. Amen. Basa tayo ng Bible dyan sa iPhone mo. Amen. Kung wala kang physical Bible, amen. Very blessed tayo pagdating sa ating source of the Word of God. Blessed generation nga ni. Amen. So take advantage of it. Amen. Huwag nating pabayaan yung ating spiritual everyday na wala tayong food for the soul. Amen. So we should have the perseverance. Pangalawa, we should have the eagerness to know the truth. Amen. Kapag binasa natin yung 46, sabay-sabay ulit tayo. 1, 2, 3. Nazareth, explained Nathanael, can Anything anything good good come from Nazareth? Come and see for yourself, Philip replied. Ayan. So, dito parang merong honest skepticism itong si Nathanael. Ano ba yung honest skepticism? Ang honest skepticism, ang ibig sabihin yan ay yung tapat na pag-aalinlangan. Questioning the truth of something. So, not in a negative way. Pero gusto niyang malaman yung katotohanan. Yan, ganyan siya ka-eager to know the truth. Amen. Kasi nga, sinabi ni Philip na Jesus, son of Joseph from Nazareth. Diba? Sabi dun sa verse 45. So sabi nito, Nazareth, taga Nazareth si Jesus. Parang pag sinabing, ikaw ay taga Batangas, ay di mga taga Batangas ay matatapang. Pag naman mga waray, anong sabi?
Mas matapang. Amen. Pag yung mga taga-kapis, lumilipad na. Amen. Wait lang, may taga-kapis ba dito? Si Kuya Michael. Totoo bang lumilipad yung mga tao doon? Hindi naman. Malayo daw sa kanila. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. So praise the Lord, tayo ay minsan tayo ay binabansagan kung saan ka galing. Amen. Kung ano yung iyong pinagmulan. Pag ikaw ay Pilipino, oh, kabayan. Pag ikaw ay Indiano, may pag ikaw naman ay Egyptian, ipis? Amen. So meron tayong mga kapag si Jesus kasi galing siya sa Nazareth. At yun ang tingin nila that time sa mga taga Nazareth. Amen. So sabi nila ni Philip, di halika, tingnan mo. Amen. At sumama talaga si Nathanael that time. Bakit? Kasi gusto niyang malaman yung katotohanan. Amen. Sino ang sumusubaybay ngayon sa impeachment trial? Amen. Mga nanonood kayo ha. Baka naka-headset kayo habang nagwo-work ha. Yes daw. Amen. Puro objection, Your Honor. Relevance. Vague. Compound. Question. Misleading. Di ba? Memorya ko. Amen. Yun lang yung nakikita ko. Amen. They keep on examining the truth of their witness. Of course, it should be supported by evidence, may proof. Amen. Nananalo ang isang kaso sa lakas ng ebidensya. Amen. Pwede na ang attorney? Amen. So, si Nathanael, gusto niya ng proof. Siyempre, sumama siya kay Philip. Amen. Gusto niyang makilala ang Panginoong Jesus. He is very eager to know Jesus. Amen. So, gusto niyo rin bang malaman kung totoo bang may darating na Messiah? Amen. We really know that Jesus is coming back. Amen. Pero bakit nga ba galing sa Nazareth? Of all places, bakit doon pa? Amen. Sa eagerness nga nitong si Nathanael, sumama siya kay Philip. Sabi niya, sige, tingnan natin kung totoo nga yung sinasabi mong Messiah na taga Nazareth. Amen. Sabi sa Proverbs 8:17, I love those who love me, and those who seek me find me. Gusto ng Lord, may eagerness tayong matagpuan siya, makilala siya. Amen. Parang kapag ikaw ay, parang nung ikaw ay hindi pala mali. Ulit. Hindi ba kapag ang manliligaw mo, sino yung mga dalaga dito? Kapag ang manliligaw mo, eager na makilala ka ng lubusan, kinikilig ka kasi inaalam niya kung ano yung gusto at ayaw mo. Sa mga may asawa naman dyan, for sure kinilig kayo before. Kapag inaalam ng inyong mister ang gusto mong kainin, anong favorite mong gawin, ayan, kinikilala ka ng lubusan. Amen. Para alam niya kung kailan ka magagalit or hindi. Amen. Kung gusto niya ba yung ginagawa mo o hindi. Amen. So dapat ganoon din tayo ka-eager malaman ang katotohanan. Amen. Yun na nga. Syempre, number 3, sincerity to know the truth. Yan. Sabi sa 47, basahin po natin. As they approach, Jesus said, Now, here is a genuine son of Israel, a man of complete integrity. So yung opposite meaning po ng no deceit or no guile sa ibang translation ay honest, truthful, and sincere. Ayan. Si Nathanael po ay very sincere. Mamaya,
i-explain ko. Mamaya na lang. Amen. Pero dito muna tayo, balik muna tayo dito sa 47. Si Lord po, nakatingin po siya sa heart natin. Pagdating pa lang ni Nathanael, nakita sila ni Jesus face to face. Alam agad ni Jesus, this is genuine, legit tong taong to. Amen. Ikaw ba pag nakakita ka ng kamit mo, ay legit, tao nga ito. Amen. O kaya naman pag sabi, ay legit, ito ay hindi scammer. Ayan. Totoo yung ino-offer nito. Amen. Kilalang kilala ni Lord ang bawat isa sa atin. Kahit magbait-baitang ka pa dyan sa katabi mo, alam ni Lord ang puso mo. Kahit sabihan mo pa yung katabi mo ng I love you, pero si Lord alam ang laman ng puso mo. Amen. In 1 Chronicles 28:9, sabi dyan, and you, my son Solomon, acknowledge the God of your father and serve him with wholehearted devotion and with a willing mind. For the Lord searches every heart and understands every desire and every thought. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will reject you forever. Amen. Meron akong kwento. Ay, kwento ito ng sa sobrang katapatan. Yan. So, isang beses po ay kami nag-grocery ng aking asawa sa West Zone. Yan. Bumili kami ng pang-ulam namin at nag-decide kami na ang uulamin namin ay baboy. Tuwan-tuwa si Ryan, wala pa. Amen. So, napili namin na ulam namin ay baboy. So, nakita ko si Ma'am Shi natawa na ako agad. Nung nasa counter na kami, magbabayad na kami, hindi namin napansin na meron palang counter para sa halal, may counter para sa non-halal. Pumila kami dun sa halal. Bawal ang pork dun. So, sabi nung babae, sabi nung cashier, ay bawal po ang baboy dito. Sabi niya gano'n. Nagkatinginan kami ng asawa kong ganyan. Sinabi ko sa kanya, ay, bawal ka daw dito. Na-realize ko masyadong honest si ate sa cashier. So, yun lang. Kaya wag kayong pipila sa halal kapag may dala kayong baboy. Amen. Amen. Tapos na ako, yan lang. Amen. Praise the Lord. So, eto na, i-explain ko na. Bakit nga ba si Nathanael? Syempre, sabi nga doon, persevered siya, eager siya, and sincere. Jesus knows about who Nathanael is and what he is seeking or praying for and where he is specifically praying. Amen. Napansin niyo po ba, in between the verses 47 to 50, sila lang ang nagkakaintindihan ni Jesus. Amen. Si Jesus at si Nathanael lang. Amen. Noong una na, sabi ko, ang OA naman nung scripture, ang OA, ang exaggerated, parang ganon, na bakit may ganoong moment si Nathanael? Nakita lang naman. So, yun na yun. Dahil lang nakita siya ni Jesus sa ilalim ng puno ng igos. Amen. Pero merong doong in between or something under the fig tree no nandun si Nathanael. Alam niyo po kung anong ginagawa niya doon. Sinabi din ito ni Pastora yung first midweek service natin, na nananalangin si Nathanael sa ilalim ng puno ng igos. Amen. Yun kasi po talaga ang ginagawa ng mga Israelites before. So the question is, ano ba yung sinasambit niya doon sa panalangin niyang yun? Amen.
In verse 50, Jesus said, "You believe because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than that." Amen. Answered prayer si Nathanael. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang ipinanalangin niya doon, sinisik niya ang Lord kasi gusto niyang makilala yung inaantay niya. Amen. Sinong inaantay niya? The Messiah. Amen. Bakit siya ang pinili ni Lord? Bakit si Nathanael pa? Because Nathanael is seeking the truth. He's eager, he's persevere to know the truth. He's so sincere sa panalangin niyang makilala ang Panginoong Jesus. Amen. Ikaw, kayo, ano ba ang pinapanalangin niyo? Puro, Lord, bigyan mo ko nito, bigyan mo ko niyan. Lord, kahit pang sangyup lang sa birthday ko. Lord, trip to Japan or Korea. Okay na ako. Lord, bagong kotse. Promotion sa trabaho. Bonus, okay na ako. Paano naman yung prayer mo patungkol sa langit? Meron ba? Nagdi-desire ba tayo? Amen. Have we prayed for something that will glorify Jesus? Lord, I pray yung kawork ko, mawin ko po siya, madala ko siya sa church. Lord, I pray magamit mo ko for your mission, for your ministry. Lord, thank you for the church building na itatayo sa lugar namin. Have we prayed that? Ay, hindi ko naman sinasabi, huwag na tayo mag-pray ng gusto natin. Amen. Pero ano ba ang priority ng puso mo? Let's learn to persevere, be eager and sincere in praying to God for His glory alone. Nathanael was amazed of how Jesus saw him under the fig tree. But there's more that Jesus saw from Nathanael, and that is his heart. Genuine to seek the truth, to know the Messiah, to know who Jesus is. May perseverance siya na makita ang Panginoon. May eagerness siya na malaman kung sino siya. May pusong tapat siya na i-desire ang makilala ang Panginoong Jesus. Yan. Pa-flash po. And yan po yung photo ni Nathanael. This is an illustration na nasa ilalim siya ng fig tree. Hindi pig tree ha, fig tree. Yan, fig tree. Kung ikaw si Nathanael, at nasa ilalim ka ng punong yan, ano yung ipapanalangin mo kay Lord? Sabi natin sa prayer, yung Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on here on earth as it is in heaven. Amen. Now the heaven is open for all of us. Sabi ulit sa 51, then he added, very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Amen. Dito po nagtatapos ang aking preaching. But before we end, let us worship the Lord tonight. Desire to pray for something that will glorify the Lord. Amen. Gusto mo bang mas maging closer kay Lord? Gusto mo ba na mas makilala siya ng lubusan? Let us all stand up and worship the Lord. And as we sing this song, draw me close to you.